makakausap po muna natin ang nagsisilbing chairperson ng Commission on Elections, chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Sherwin Garcia. Magandang araw ho sa inyo, Chairman, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito, Chairman. Bombo Ever, Bombo Genesis, magandang araw, magandang tanghali po sa inyong lahat sa mga kababayan natin. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Live ho tayo sa ating 32 stations nationwide, Chairman. Napatawag ho kami kaugnay ho dun sa unang statement ni Senator Panfilo Ping Lacson about dun kay Senator Rodante Marcoleta. Ewan ko kung napanood na po ninyo yung isa sa kanyang mga interview. Sabi ho niya, parang may pressure daw, nag-pressure sa Commission on Elections para hindi pirmahan yung resolution ng Commission on Elections about doon sa statement of contributions and expenditures nitong si Senator Marcoleta. Any statement on this, Chairman? Ay, wala naman po, hindi po katotohanan naman po yung ganong klaseng statement. Ang katotohanan po ay meron na po kaming yung pong aming Political Finance and Affairs Department na siyang in charge sa mga ganyang klase ng mga issue katulad ng SOSE ay nagawa na po ng kanilang recommendation. Kung kaya nga lamang po nung nakaraang araw lamang, nakaraang linggo, ay meron po kasing nag-file pala sa Office of the Ombudsman na isang kaso laban po sa naturang personalidad na kung saan ang issue ay SALN at saka SOSE. Ang ginawa po ng opisina ng Ombudsman, ito po ni-refer sa COMELEC sa aming Law Department. Lumalabas, meron po kaming tinatawag na motu proprio yung COMELEC, tapos merong isang individual o organisasyon na nag-file naman ng kanila pong complaint na parehas po ang issue. Yung po yung nire-resolve ngayon ni COMELEC, Bombo Ever, Bombo Genesis. Kung ano ba ang dapat na approach ni COMELEC kung ganyang may dalawa na kaso na maaari magkatulad ng issue pero magkaiba ang complainant. So inaayos lamang po natin upang hindi naman maakusahan tayo ng violation ng due process. So sa kabila po nitong legal complications na ito, Chairman, meron na pong nabuo dati na original na resolusyon ng COMELEC? Meron na po rekomendasyon yung mismong Political Finance and Affairs Department at ito po ay maaaring isama o maaaring i-consolidate o maaaring namang hiwalay doon sa mismong kaso na na-file nga po sa amin sa Law Department. Alam niyo po kasi, ang nature ng aming pong ginawang investigasyon ay motu proprio and therefore kung ang findings ng aming opisinang yan ay to file complaint, yan po ay directly ipapile sa Law Department ng komisyon. Samantalang yung pong ni-refer ng ating pong Office of the Ombudsman ay directly pong nakafile sa Law Department naman ng COMELEC. Para bang ika nga parang nasa piskalya na kaagad yung kaso, samantalang yung una nasa pulisya pa lamang, iniimbestigahan kung tama o dapat ba na magsampa ng kaso. Yun din po yung sabi ni Senator Panfilo Lacson, Chairman, dahil sabi nga ho niya, kapag may resolusyon, pwedeng direktang maghain ng kaso ang Commission on Elections sa korte based doon sa kanilang findings. And then sabi pa niya, and I quote, may ilang mga commissioner ng Commission on Elections na na-pressure. So meaning may ilang commissioner nga ng Commission on Elections, Mr. Chair? Yan po naman ay hindi pa nakakarating sa level ng mga commissioners. Yan po ay nasa level pa lang ng mga opisina ng COMELEC mula po sa Political Finance and Affairs Department at saka ng Law Department. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang commission naman po ay isang independent constitutional body. Tayo po ay kikilos, magdedesisyon nang wala po tayong hindi maapektuhan ng kahit na anong pressure, dikta, impluensya ng kahit na sino. So yung po nabanggit ng ating pong kagalang-galang na senador, highly respected po natin yan. But the COMELEC will have to come up with a resolution the soonest possible time po. Sorry for being the devil's advocate, Mr. Chair, pero may isa pang nababanggit kasi si Chairman, si Senator Lacson. Sabi niya, yung source niya ay nagmula daw mismo sa inyo, sa Commission on Elections, pero ang sabi naman niya, yung pressure hindi raw nagmula sa national government. Although wala siyang tinukoy na pangalan, wala siyang tinukoy na grupo, pero sabi niya may isang grupo pero hindi nagmula sa national government. Any comment on this, Chair? Ako po personally, sa sarili ko, wala po akong pressure. Hindi ko po alam doon sa ating mga kasamahan. Pero wala naman po kami na pag-usapan. Kahapon po nagpulong kami, actually nung Wednesday, nagkaroon kami ng en-bank session. Pinag-usapan po namin yung dalawang kaso sapagkat yun nga yung magkaiba ang complainant. Yung isa ay motu proprio, yung isa naman ni-refer ng Law Department ng
nirefer sa Law Department ng Komisyon. So hindi po, wala pong nagsabi ng mga miyembro namin na sila ay may natanggap na pressure o sila ay nai-influensya ng kung ano man. Otherwise po, napag-usapan sana po natin yan upang kaagad kami na nakapag-aksyon. Pero ang katotohanan po, wala talaga. At yan lang po yung legal issue na hinaharap po namin. Huli on this, Mr. Chair, may timeline ho tayo sa kung kailan ho kaya pwedeng maresolba yung legal complication, and then pangalawa, sa kung kailan po tuluyang mailalabas yung resolusyon na pirmado na ng mga commissioner ho natin, Mr. Chair. Dapat po kasi talagang yun ay itataas na sa Commission and Bank upang aming mapagdesisyonan. Kung kaya nga lamang po dahil nga po sa yung po may pumasok po na isang, ang nag-file po kasi ng complaint ay yung kontra Daya. Opo, At yung kontra Daya, matagal na po yung talagang advokasya nila yan at ginagalang po natin yan. And therefore, binibigyan din natin ng mataas na konsiderasyon yung kanila pong final na yan. Lalo pat ito po yung nanggaling mismo sa opisina ng Ombudsman bilang ni-refer sa atin na may jurisdiction sa issue ng SOSE. So again, ano po tayo, time is of the essence din naman po dito, nare-realize natin yung public interest involved na kinakailangan kagad ma-resolve yung bagay na ito. Alam niyo po, ang issue kasi sa puntong ito ay naging legal na issue. Ano po yun? Ano po yung legal na issue? Ang contention po ng personalidad na inyong nabanggit ng senador na sinasampahan ng kaso ay sapagkat nakatanggap siya ng donasyon, tama, tinatanggap niya at meron naman talagang donasyon. Kung kaya nga lamang po, ito daw po ay natanggap niya sa panahon na hindi pa siya kandidato. Sinasabi Bombo Genesis niya na dapat daw po ay papasok lamang yung pagre-report sa SOSE kapag ka naging kandidato na at yan po ay 70 araw bago mag-eleksyon. Ang alam niyo po kasi may desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec na nagsasabi na ang isang kandidato na nag-file ng candidacy ay hindi pa kandidato epektibo kung hindi magiging kandidato pa lamang sa unang araw ng kampanyahan, 90 days sa national position at 45 araw sa local position. So legal issue po yung hinaharap ng COMELEC sa bagay na ito. Which is why mas matagal kesa dun sa pag-resolve natin dun sa kaso or sa issue naman kay Senator Chis. Tama ho ba? Kasi halos Opo, mas madali po kasi ni-resolve yun at yun po kasi hindi na umabot Bombo Genesis, Bombo Eber sa COMELEC and Bank. Yung po ay ni-resolve na sa issue pa lang nung PIFAD, yung Political Finance and Affairs Department at mismo yung PIFAD, parang investigador, nagsabi na wala siyang nakita na kaso and therefore hindi na po umabot sa amin upang ito ay mapagdesisyonan ng Commission and Bank. Kung sakasakali po ang dadating at tataas sa COMELEC and Bank ay isang rekomendasyon to file criminal complaint doon sa personalidad kung sakali po. Sa puntong ito, yun nga po yung sinasabi natin na naudlot kung anuman ang rekomendasyon ng aming pong PIFAD dahil sa naging komplikasyon sa Law Department naman namin. Okay. Mr. Chair, maraming salamat. Pero ihabol ko lamang yung pong ating activity bukas, special election po natin dyan sa may part ng Antipolo. Kamusta yung ating, well, hindi na siguro ito preparation, kundi yung pong ating magiging execution bukas, Mr. Chair? Alam niyo po, kami ay all systems na po. Nandito po kami ngayon sa Antipolo bilang paghahanda. Wala po tayong natanggap o naranasan na kahit any untoward incident o any major issue sa ating pong paghahanda patungkol sa halalan para bukas. At inaasahan po natin mga 65 to 68% ng mga kababayan natin na boboto. Sana nga mas mataas pa, ganung wala namang pong pasok bukas sa ikalawang distrito ng Antipolo. Diniklara po ito na special non-working holiday. Manual na halalan po ito and hopefully makapagproklama tayo the next day, which is more or less a Sunday ng umaga. Iyon pong sa security sector, Mr. Chair, anong report ho sa inyo? Sa loob po ng ilang araw ho na election period ho natin, wala pang naire-report sa inyo na anumang untoward incident, sir? Wala po, walang violence, wala pong kahit anong kaganapan na makakadisturb o makakagambala ng ating katahimikan. Dito po sa Rizal, lagi po ganun sa halalan dito. Maaaring merong mga balitaktakan sa mga entablado, pero wala pong sakitan, wala po kahit na anong mga untoward incident. So matutuwa po tayo sa ganyang development at sana magtuloy-tuloy ito hanggang bukas, hanggang sa makapagproklama tayo sa darating na linggo. Thank you so much for joining us muli sa Bombo Radio Philippines, Mr. Chair. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat sa Bombo Radio, sa inyo po Bombo Genesis, Bombo Eber. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang chairman po ng Commission on Elections, mga kabombo, si Chairman George Sherwin Garcia, kaugnay po sa dalawang issue. Una, yun hong naging controversial na statement nga ni Senator Panfilo Lacson na may nag-pressure daw sa mga commissioner para hindi po pirmahan yun hong resolusyon about doon sa kay
Senator Marcoleta sa kanyang Statement of Contribution and Expenditure. And pangalawa, yun pong nakahanay na magiging halalan bukas, mga kabombo. So mamaya update pa rin po tayo dun sa mga development dyan sa may probinsya po ng Rizal, Antipolo City, kasabay po ng patuloy na paghahanda ng Commission on Elections dito po sa magiging halalan na bukas, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.